Magandang umaga, magandang araw sa inyo. Nag-check tayo ng sasakyan. Kasi bibili tayo ng sasakyan. Utang tayo ng sasakyan. Mura lang yung down payment. Tapos yung monthly mura lang din. Kaya lang, hindi natin ma-mention yung tindahan. Hindi din natin ma-mention kung ano yung plate number ng car nito. Basta Picanto. Picanto siya na model. Kia Picanto. So, check natin kahit anong car na advice lang siguro sa mga nag-DIY or mag-check ng sasakyan. Ito makita ninyo na maganda yung loob. Siyempre binibenta nila mukhang talaga yan malinis, kasi yung iba ayaw ng madumi at ma-discourage, pero minsan meron din gusto ng madumi. Kasi sila na yung magpalinis, tapos ang price is magbaba. So, careful sa super shiny na car. Ito ang nangyari. Okay. Ito, nung pinaandar is one click. Tapos, yan po, ang engine oil. Ang engine oil niya is nag-caramelize ang pag-pronounce niyan. So, nung hinawakan po natin, makapal na. I think hindi ito nabahaan kasi tiningnan natin yung mga socket, yung alternator. Ito hindi ko alam kung ano yan, do not know kung ano nakalagay dyan sa loob. Tapos mga gilid-gilid, yung mga shock mount, tinitingnan natin, hindi ito na bahaan. But pumasok yung coolant yata ito, coolant or tubig, pumasok sa loob sa oil. And then, nung hinawakan natin, para siyang sa donut, yung feeling ng donut sa loob, ganun ka sticky. Dapat sana is, dapat nga mag-dark ito siya, or parang pusit na. Mas maganda yung ganun. Kasi, kung masyadong maitim is, yung ring, piston ring. Pero, madali, alam natin na ganyan, wear and tear man talaga yan. Pero, ito, is shocking, shocking. Kasi nung hinawakan natin makapal, dapat smooth or tapos amuyin natin. Pati yung nakuha ba sa yung transmission nito, inamoy naman natin, Tapos hinawakan natin yung oil. Okay, no problem. Hindi siya amoy sunog. So okay pa yung transmission, yung CVTEC niya. Or CVTEC ba ito? Automatic Japan Automatic Jatco Transmission Corporation, Jatco. At meron din mga iba pa. So I think na hindi ito nabahaan, but nagputok ang head gasket nito. So nag-overheat ito siya. Tapos okay lang yung overheat, tapos inayos nila. Yung maganda talaga yung pag-repair. Meron mga ganun, maganda talaga yung pagkatitira, pag-ayos nila. Kaya lang, ang nangyari, maganda yung tunog, maganda yung pero may gano'n, that's normal sa used cars, However, nakatambay kasi ito Medyo matagal ang nakatambay ito sa display center. At nakatambay din. Tinanong ko yung sasabi, lang yan sir, change oil lang yan. Change oil, parang nagulat ako, kasi imagine, change oil, bakit din nyo change oil? Right? Alam nyo man na yan, parang binalik nyo yung oil, or pinagawa ito ng may-ari ng tindahan, tapos hindi inayos ng mekaniko, tapos binenta. So tinignan natin yung tubig naman, yan, hindi naman siya nag-whirlwind, nag-up and down man siya. So wala na, okay na siya. Yung mga nito. Kaya lang ang concern ko lang talaga dito is yan, chinek natin yung loob niya, kung may mga masyadong malinis talaga. Pero ang concern ko lang talaga dito is bakit pumasok yung tubig sa loob. Siguro okay na ito, kaya lang natambay kasi sana kung inayos nila, gi-change oil nila, tapos pinaandar natin. Siguro na change oil nila, kaya lang may problem sa pagbalik,
Kasi ito nga may open. Hindi nga nabalik yan. So there's a problem na yung pagbalik. Umaandar naman siya. However, mga siguro 2 years ganyan or 3 years lalabas yung mga problems nito. And then wala, engine problem na kasi nasa loob na. I may be wrong, pero sa buyer na side, it's a red flag. Nagugulat na tayo dito. Right? So check natin yung yung nasa ginagawa nila. So ito may tao, hindi ko lang para hindi siya ma-implicate. Okay. Nakita niyo dito, napakakintab. Original paint. Pero bangga to siya. Pininturahan nila, inayos nila. Maganda yung pagkayos nila. Sometimes talaga may mistake, no. Meron din niya itong Almera. Wait, tingnan natin. Ito, chinek ko yung gilid na yan. Yung sa likod diyan, no, sa likod, the passenger sa likod. Kung titingnan natin yung flow ng light, yan. Hindi ko lang kasi baka yung tindahan. Natin lang is yung advice lang or yung extra knowledge. Yung flow ng light nag-stop doon sa likod, no? Hindi consistent. Is bangga ito. So ganito pala yung nangyari. Medyo maraming bangga na cars, tapos na repossess, tapos inaayos, and then dinidisplay. I have no problem with that. Okay lang yan kasi negosyo nila yan. However, pag napabayaan po, ito ang nangyari, napabayaan po. Kasi prone talaga yan mga sasakyan masira, mabangga, masabit or anything, ma-flat. Normal talaga yan, pero yung napabayaan yung engine, no, na ni-repair, that's a red flag talaga. So ingat-ingat po, no. So yun, no, check lahat, hindi lang yung sasakyan, pati yung order of business nila, kung anong ginagawa nila sa loob. It's not about yung sasakyan na bibilhin mo, kung ano ba dito yung bang hokus-pokus nandito. Pat ganun. Check natin yung iba, hindi lang yung isang car. Check natin lang nila, yung procedure nila. Check natin yung the way they repair the things. Okay lang kung magaling mag-repair, no problem dahil dyan. Pero pag kanyan nung may negligence sa pag-repair, I don't believe so, no. So kung may part 2 ito, okay. Kung wala, di pasensyahan. Pero I will try, no.